You started from 1,000 pesos, is that correct? Yes, tama sir. Sabi ko, tutubo ka pala talaga. How much naman yung first time na napagbentahan mo out of that 1,000 na pinuhunan mo? So halos lahat ito sir, it's a fruit of your experimentation. Yes, masasabi kasi trial and error talaga eh. So ito sir, nabibenta mo ito sir ng 3, 4, 100. 100. Okay. Lagi ko sinasabi 30 up to 50 sa ganitong size. 30 to 50 ang pinaka-potential nakikita. Pag sold out, pwede mo Okay, kitain. just to be clear, Okay. 100 square meters, potential income niya is nasa 30 to 50,000 per harvest, Per harvest. per 45 days. Yes. What's up ka-video? Art Sinobago here and welcome to another episode of Video Stories. What's up mga kabidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay Pandaras sa City of San Fernando sa lalawigan po ng Pampanga na kung saan ating bibisitahin ng isang hydroponics farm. At the same time, ating kikilalanin ng isang matagumpay na young farmer sa larangan po ng hydroponics at ating alamin ang kanyang sikreto sa kanyang tagumpay gamit lamang ang 1,000 na puhunan sa kanyang negosyo. Let's go! Hello sir! Good morning! Magandang umaga sir. Ayun, kumusta po kayo sir? Ayos na ayos lang sir, kayo po. Ayan, okay lang. Sir, bago tayo magsimula, pakilala lamang po tayo sa ating mga viewers, sa ating mga ka-video. Okay, ako nga pala si John Harold Zapata. So isa akong 23 years old na hydroponics farmer. So Gen Z. Yes, so batang-bata sir, Tama. 23 years old. Yes. Sir, ikaw ba ay graduate na or nag-aaral pa? Graduated na ako last year ng business ad, major in marketing management. Wow, so parang hindi na rin pala iba dito sa ginagawa mo. Pero ang nakapagtataka lang, napakabata mo para pasukin yung ganitong larangan. Medyo nag-align talaga yung kurso ko, pero lolo ko kasi sa traditional farmer din naman. Yes, oo. So, feeling ko na itong ginagawa ko is ito ang magiging in demand in the near future kasi nako-convert talaga yung mga agricultural land into industrial. Yes, so ito ang oo. papasukin natin siyempre. Pero sir, Tama. bakit mo naisipan na pasukin itong hydroponics? So, kung tutusin, wala tayong idea about sa hydroponics. Nagkataon kasi pandemya, so dahil business ad ka, ang gusto mo talaga is mag-business after ka-graduate mo. Eh, pumasok nga si pandemic, nagka-online class. So, masyadong maraming time akong natitira sa akin kasi nga, cellphone lang ang gamit namin. Yes, tama. So, why not hindi ko i-take advantage yung ganung situation? I-maximize. Yes, maximize natin yung pinaka-potential na pwede natin magawa. Nagkataon, April, nauso yung mga plantito at plantita. Yes. So, sa YouTube, nakita natin. Then, meron tayong nakita dito sa Bulacan. Nag-start ng hydroponics. Gamit lamang yung mga grape boxes or small, tawagin natin na parang from scratch lang. Styro? Styro lang na tinatapon, recycle. Yes. So napasabi ko, ang daming ganito sa amin na why not di ko gayahin. Pinag-aralan, then ang pre-juice ko na lang yung mga nutrients, talagang binili ko yun. Pero trinay talaga natin i-start yun na wala tayong gagastusin kasi wala naman nga tayong puhunan na malaki. Yes. So ang daming resources kasi dito sa bukid eh. Yes. So may mga kawayan, then plastic na luma, hindi pa tayo gumagamit ng UV. Dahil nga traditional farmer si grandfather, kahit pa paano may idea, nakapag-harvest ng unang harvest, then nakitaan ko siya ng potential. Nabanggit mo sir, parang wala kang malaking puhunan. So, gaya ng nabanggit natin, no, you started from 1,000 pesos, is that correct? Yes, tama sir. Siyempre, maraming hindi naniniwala dati kasi hindi naman nila alam paano talaga ginawa yun. Although ngayon, sinasabi ko, kung gagawin yun, hindi na magagawa ngayon. Ang taas na ng inflation rate. Tapos yung mga styro kasi na ginamit ko, patapon lang yun eh. So hiningi ko na lang yun. Then ang pinaka-binili ko na lang na hindi ko mahingi, siyempre nutrients. Yes. Then seeds, coco peat. So kung kukwentahin mo yun, halos hindi nga aabot ng 1,000. Even the UV plastic na ginamit ko is recycle lang na pangsapin ng pagkain ng itik. Okay. So, nandun kasing concept na transparency. So, Yes. trinay ko lang naman. Then, kahit pa paano, 80% naging successful. So, nakapag-grow tayo, nakapagbenta. Panahon kasi na yun, hindi ganun ka-in demand. So, parang ang dami talagang bumili. Doon ko sinabi na, ba't di ko pwedeng palakihin to, dagdagan ko. Ito ang naging business ko na
nakitaan ko ng potential na mag-grow talaga. Yes. So, linet go ko muna yung pagre-resell. Hindi naman totally, unti-unti. Yung pagre-resell ko ng mga dim sum and mga karne. Nag-focus ako into lettuce. Tapos nakapag-ipon. Yung plastic na ginagamit ko, binibenta ko rin. Hanggang sa nakapag-ipon ako para makapagpatuyo ng greenhouse ko sa harapan na medyo automated na. Nabanggit mo 80% success. So Yes. may remaining kang 20%. Meron. Kasi nga, ang 20% na yun is first-timer ako eh. Okay. So, hindi ka naman talaga siguro swerte na ako sa 80%. Pero di ko siya ma-considered na reject kasi kinain na namin yun. Okay. So, ang ganda niya, parang sa ganung halaga. Kikwento mamaya, ilan yung mga profit margin na abutin. Yeah, I mean, ganito na-excite lang ako kasi 1,000 ang puhunan mo, Yes, yung yes. unang salang mo sa negosyo na ito. How much naman yung first time na napagbentahan mo out of that 1,000 na pinuhunan mo? Okay, yung nutrients na binili ko, 500 ml worth 350 or 400, di ko na masyado matandaan. Wala na yung nutrients na yun eh. 500 na yun, 500 ml, makakagawa ka ng dalawang crop cycle. So, kalahati pa lang nagastos ko doon. So, almost mga 200 pesos Yes. yun kung i-consume natin, natin yun. So, 1,000 na yun, nung nabenta ko yun, kumita ako, hindi ko makalimutan, 750 or 800 Pesos. Tapos, Okay. meron pa kaming kinonsume. Okay. So, ROI agad dun sa unang harvest na yun. Kasi kung considered natin yung kinonsume na yun, ROI ka na agad. Yes. Pero may mga sobra kasi May natira na pa. pwede mo pa i-cycle ulit. So, Okay. sabi ko, tutubo ka pala talaga. Yun, nung sinycle ko siya ulit, kumita ka na agad. Kinita ko kung magkano din yung pinuhunan ko. So, sa 2 buwan, kumita na ako ng 2,000. Eh, nung panahon na yun, parang ang bilis, ang laki kasi hindi pa ako marami. Yes. At agad ako nasa-sold out. Okay, so sa 2,000 na yon, parang ni-reinvest mo na rin. Yes, kasi nakitaan ko na nga siya ng potensyal. Yun lang, siguro ganun talaga eh. Pag nalinya ka sa kung gagawin mo, makikitaan mo. Kasi ang dami kong ibang bagay na ginawa, pero parang benta, palit lang eh. So, Baliktaya lang. baliktaya, ulit-ulit lang. Pero ito, parang nagkaroon ako ng foresight na ayos to, parang ganun. Pinabanggit mo dito parang na-timingan mo na panahon ng pandemic, kumbaga lost opportunity yung iba, pero ikaw nagkaroon ng opportunity to discover this kind of farming na sa tingin mo ito na yung ikabubuhay mo. Siguro kasi nung panahon talaga na yun, kung babalikan natin kasi yung panahon na yun, parang akala natin hindi na tayo makakalabas ulit eh. Yes. So kung i-imagine mo, ito kung anong meron tayo dito, kahit mag-lockdown dito, mag-enjoy ka. So yun ang naging idea sa akin dati Yes, na paano pag nagka-pandemic or naging permanente na to, anong business ang pwede talaga? Yes. Sir, ngayon na open market na tayo, no, hindi na lockdown. Yes, okay. So ano na yung difference nung marketing mo noon at ngayon? Nung panahon kasi na yun talaga, tuwing nagpo-post ka, taas sobra ng engagement kasi lahat ng tao nasa cellphone. Yes. Pero nung ang dami na rin gumagawa, doon naman din kasi tayo nagkaroon na ng kasi nung panahon na yon, doon na rin ako nakahit ng mga permanent market ko. So, Yun. swerte talaga tayo kasi feel ko kasi kung na-open to, tapos madami nang gumagawa, baka hindi na rin siya ganun din tatak. Hindi natin masabi, pero Yes. yun talaga, nagkaroon tayo ng market at the same time to. Dine-develop ko siya para naman pang-public din. Yes. Let's say, kung hindi mo na-discover itong hydroponics farming na ginagawa mo ngayon, dahil graduate ka nga ng business course, right? Okay So, ano kayang linya ni Sir Harold ngayon, kung sakali? Naalala ko kasi nag-take talaga ako ng business ad kasi 4 years course lang siya eh. Tapos sabi ko sa sarili ko talaga kailangan kong manap ng kurso na madali akong maka-exit sa school. Yes. At the same time, magkakaroon ng diploma kasi nga para sa parents. Yes. Ayokong magsalita ng tapos pero yung panahon na yun ayokong 8 to 5 ganun, parang hahawakan ng iba yung oras mo. Yes. So mas gusto ko ng parang freelancer ka lang, wala Parang- pwedeng maibenta, binibenta. Pero sa business kasi, pag tamad ka, wala kang kikitain. Tama. Pero kaya mo kontrolin yan pag gusto mong kumita. Yes. So kung uubusin mo isang araw mo, dami magagawa. Yes. At saka syempre, dapat passionate ka sa ginagawa mo. Hindi pwede yung ginagawa mo lang dahil lang sa pera. Sa pera, yes. On your age ngayon, no, parang mas nakikita mo na mas advantage na magtayo ka ng negosyo mo. Malaki, sir, malaki. Kaya mo naman, pero Totoo. tama, sir, no? It takes time Yes na po. makita mo yung fruit ng labor mo. Totoo. Kasi sir,
sigurado maraming ma-inspire o maraming gustong gumaya. Hindi kasi siya ganun kung Kadali. yes, hindi ganun kung ano nakikita na. Correct. Marami, lagi yan lagi nagkakamali. Sabi ito, kikita ng ganito pag nagtanim. Hindi siya ganun kadali. So, yun naman ang ano niya. Kung gusto mong gumaging ganun, kailangan mo pagsumikapan talaga. Kasi sabi nga nila, mahaba yung learning curve niya. Hanggang ngayon, nag-aaral pa ako. Hanggang ngayon, marami pa akong inaalam. Kasi nga, kita nyo naman, di ba? Continuous growing tayo. Pero maganda kasi, kompleto siya. May self-improvement. Yung tao, pag kinausap mo, kailangan pinag-aaralan mo din. Yes. Di ba? Kasi, customer service naman, kailangan iba-iba kasing kliyente. Masatisfy mo sila. Iba-ibang kliyente, hindi Tama. lahat pare-parehas yan. So, madami kang pag-aaralan. Kaya nga sabi nila, mahaba talaga yung learning curve. So, nasa Yes. 3 years pa lang ako. So, feel ko talaga marami pa akong aalamin. Alamin. At yun ang na-excite ako. Wow. Talaga namang nakaka-inspire na yung kwento ni Sir Harold nga. Nagsimula nga lamang po sa 1,000 pesos at ngayon medyo malaki na. Ngayon para malaman natin kung gaano ba kalaki itong pinag-uusapan natin na hydroponics farm, better siguro sir, ipunta mo naman kami sa Okay, inyong sige, greenhouse sige, upang sige. sige makita natin kung ano po yung mga tanim po niya at paano yung proseso na ginagawa ni Sir Harold para maging successful sa hydroponics farm. Let's go! Benta mo sa matanda, kakain ng salad. Sa bata, alam ni Samgyupsal. So, ang Yes. ganda ng market niya. So ito sir, nabibenta mo ito sir ng 3, 4, 100. 100. At dinidiscourage ako, ang ganda ng ginagawa nila pag nagawa ng tama. Yun lang pinakaano ko talaga. Okay, gusto ko yun sir. 100 square meters, potential income niya is nasa 30 to 50,000 per harvest. Per harvest. Per 45 days. Yes.